Alright, ngayon po ay gabi ng araw ng linggo, September 21, 2025. At katatapos lang ng kaguluhan dyan po sa Mendiola. At ngayon po itong police dyan po sa Mendiola ay naka-high alert. Lahat po ng mga establishmento na 24 hours po dyan po sa lugar na yan ay sarado na po. So, binarakadahan po yan ng mga pulis along Legarda Street, yan po sa Maynila, simula kanina, alas 10. Ayan mga kababayan. Yan po sa lugar na yan, nangyari yung, yung kaguluhan kanina at talagang sinamantala po ng grupo na yung mga nakamaskara na itim, mga may takip yung muka. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yan po yung nakakatakot. Yan po ang gagamitin ng mga gustong sumira sa gobyerno, gustong agawin ng gobyerno. So yun po mga kababayan, yun po ang ang talagang nanggulo dyan. At nanransak pa mga kababayan ng isang hotel dyan po sa Recto. So napakawalang hiya nitong mga nagpagamit. Binayaran po yan mga kababayan. Yung mga grupong yon, yung nanggulo, nanira ng private properties at ayan, mga nagvandal. Hindi po yan ang mga lehitimong mga realista. Yan po ay binayaran para manggulo. Dahil nga po gusto nilang pumwesto. Ayan po yan mga kababayan. Kaya ngayon po high alert po. Etong kapulisan dyan po sa paligid po ng Mendiola. Ayan mga kababayan. At ito pong si Yorme Isko Moreno ay galit na galit din po. Nag-ikot po siya diyan po sa sa pinangyarihan ng kaguluhan diyan po sa bandang Mendiola. Panoorin po natin yung portion ng video ni Yorme. Ayan, tinatapik-tapik niya yung mga kapulisan. Kanina po nandiyan po si DILG Secretary Remulla. Pumunta rin po siya kanina rito. At ito mga kababayan, Alright, forward natin ng konti kasi mabahaba ito. Ayan, kausap niya po. Etong mga pulis na talagang grabe. Saludo ako sa mga pulis, mga kababayan. Saludo ako sa kapulisan sapagkat talaga namang sabi ko sa inyo, maximum tolerance. Sobra na super maximum eh. Talagang nasasaktan na sila pero hindi sila talaga basta-basta na-provoke. Pwera lang nung talagang grabe na yung ginagawa sa kanila, talagang kinakailangan mo ng gumante. So meron mga DDS, yung mga nagsasabi, grabe daw yung mga pulis. Siraulo pala yung mga nagsasabi ng ganun eh. Mas malala nga yung ginawa nila sa pulis eh. Yung mga ganon, yung mga nagagalit sa pulis dahil sabi hinampas daw yung mga protesters. Hindi po protesters yun. Mga nanggulo na po yun. Ang talaga nagpo-protesta, yun po yung sumisigaw, talagang nilalabas nila yung kanilang hinanaing. Pero yung nanggulo dyan, yung nambato, yung may mga takip, hindi po yan mga lehitimong protesters. Yan po ay ginamit ng mga kung sino mga demonyo na gustong magkagulo dito sa Pilipinas. Binayaran po yung mga yan. Hindi naman po yung kikilos ng basta-basta. Kaya ang lalakas ng loob nila dahil nakatakip yung mga mukha eh. Ay sabi ko sa inyo, yun po yung gagamitin eh. Eto ngayon si Yorme. Iniikot po itong lugar dyan at kausap po itong ating mga kapulisan. Ayan mga kababayan. O kita naman natin yung mukha ni Yorme, talagang nagtitimpi. Sa loob niya siguro galit na galit siya dahil wala mga kababayan binaboy po nila ang rally. Pinasama po nila pinagulo nila. At mga kabataan pa, mga kabataan. Grabe. At ito, pinapalinis na niya yung kalat. Ayan mga kababayan, at nag-iikot po siya dito po sa sa Recto.
Ayan. Ayan, oh, grabe yung mga ginawa nilang vandalism. Si Orme, linis ng linis. Tapos, tingnan nyo, ginawa ng mga ano, ng mga, hindi na po lehitimong realista ito. Talagang panggugulo. Nanggulo lang sila, talagang binayaran sila para manggulo. Bahala na po kayo kung sino isipin nyo kung sino yung nag-finance sa kanila. Sino ba yung nananawagan na pumunta sa kalsada? At di ba, narinig nyo, may narinig kayo eh. Isa dyan, si Chavit Singson. Di ba, nagsalita si Chavit Singson? Na na lumabas kayo, mga kabataan, wag na kayo mag-aral muna. Putak. Gago rin eh, si Chavit Singson. Sabi niya, wag kayong mag-aral muna, magbakasyon kayo, lumabas kayo sa kalsada at sumigaw kayo. Labanan niyo ang gobyerno. Di ba sira ulo? Kaya nga, eto si Chavit Singson, ano po eh, hinto ko muna to. Si Chavit Singson, pagpunta niya dun sa sa Luneta, sabi sa kanya? Di kinutya siya. Binu. Gago pala siya eh. Akala niya sikat siya. Akala niya maganda yung ginawa niyang pag-iimbita na guluhin itong ating bansa. Tingnan niyo mga kababayan. Ito yung yung walk of shame ni Chavit Singson diyan sa rally kanina. Akala niya sikat siya eh. Akala niya kuha niya ang simpatya ng tao. Tingnan mo ano nangyari sa kanya. Kinutya siya. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong ka na. Akala kasi ni Chavit Singson kapag nagsalita siya, makukuha niya yung ng tao. Sabi ko sa inyo, bago kayo magsalita, manawagan kayo ng pagbabago. Bago kayo mamansin ng sinasabi nyo corruption, itigil ang corruption. Itigil mo muna corruption mo. Kasi nagsasalita ka pero ikaw may bahid ka ng corruption. So hindi maniniwala sa iyo taong bayan. Di pahiya siya. Pahiyang-pahiya siya. Sinisigawan siya ng tao. Binaha ng sa rally. Sinabi ikulong pa. Kasi ganun ka rin eh. Diba, wala kang moral ascendancy para manawagan ng corrupt itong mga taong ito. Kasi ikaw may bahid ka ng korupsyon eh. O ano nangyari? Kadiri! Kadiri! Kadiri at kurakot! Kadiri at kurakot. Alam mo Manong Chavit, Sir, ang lakas ng loob mo, pupunta pa talaga dyan. Akala mo papalakpakan ka o ano nakuha mo? Pangungutya. Hindi na mauuto ang taong bayan, hindi uto-uto ang taong bayan. Yung mga DDS lang ang mga uto-uto. At yung mga nanggulo, yan ang mga uto-uto, mga nabayaran. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo. Ikulong na yan. Thumbs down. Ganyan daw eh. Ganyan daw si si Chavit. Kapal na mukha, nagpakita pa talaga sa Luneta. Kala niya sikat siya at kakampihan siya ng tao. Ayusin mo muna ang sarili mo, sir. Sa totoo lang, hindi porke nagsalita ka, kala mo kakampi mo na ang mga taong bayan. Hindi, maraming galit sa'yo. Dahil bago kasi kayo magsalita, siguraduhin nyo na malinis kayo. Bago kayo magturo, siguraduhin nyo, kasi pag nagturo ka, 3 daliri nakaturo sa'yo. Mas malala ka pa. Diba? Pahiya. Etong si Chavit. Ito, balik tayo kay kay Isko. Ito mga kababayan. So, nagpapasalamat siya dun sa mga sa mga kapulisan natin diyan sa Maynila. Ayan. Ito, panoorin natin yung press con. Nagpa-press con siya. Hindi pala press con, actually na-interview ito. Ayan po yung mga kalat, Grabe. Grabe yung ginawa nila, mga kababayan. Tingnan natin yung
Ayan yung, yung lugar dyan sa Sogo, pinuntahan ba niya? Ito, panoorin natin yung, yung interview kay Yorme. Dali lang. Una, siyempre nalulungkot tayo. Masyadong malaki yung damage na ginawa ng mga I don't think rallyista yung mga yun. Because as you all know, they were in their respective places in the morning and in the afternoon. Pero itong mga Colonges na boss, cellphone mo. kabataan, pagdating ng lilim ng gabi, nagpapula at kasi maraming public property and private property were damaged. At nakakalungkot, marami akong pulis na nasugatan. Nasa ospital naman sila ngayon, yung isa ino-operahan in our city hospital and national government hospital. And meron ng migit kumulang 100 mga I think kabataan na gusto ang kulang na nasa poder ng alagad ng batas. Nasa Station 14 at sa headquarters were apprehended by our men in uniform. Any idea po ng grupo to? Ito, mga ano lang yan. Kasi nawala yung mic. Walang magawa sa buhay. Kung may molotov ka, kukuha mo sa tulak, boss. Yung molotov naman, in a few minutes, kaya mo gawin. They can always do that. But then again, nag-decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Wala kayong identified affiliation po. Wala naman. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, magsama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. As city government of Manila will charge them. On top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan. They will regret it. Hindi ko pa sila nabisita ngayon, but they will regret it. We will see. We'll cross the bridge when we get there. So far, ano bang initial reaction ng assessment doon sa mga pumapayag sa inyo? Well, ipinagpapasalamat ko sa Philippine National Police. As you see, no, I think kayong ng media kanina pa umaga. At nakita ninyo na ang kapulisyahan literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, some of them pay the price, getting injured. And I praise the Philippine National Police for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those, like these individuals, created mob in the city of Manila. We will make sure. Sabi po ninyo na hindi sila kasama sa mga So far with due respect sa mga rallyista, okay naman sila sa Luneta, okay naman sila sa Liwasa, okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga adik kung mga nandito? Utak adik yan utak talangka yan yan, matatapang lang yan pagsama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa Hoyo, nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Mayor, can we confirm na news na meron daw pong dalawang nasawi sa mga nangyari nila? Wala pa ganyan confirmation. Pero sigurado ako, as of 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. They are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na rallyista na
na ginamot naman na NDRRMO, yung ating mga first responder, Red Cross, doctors and nurses from MHD. At the same manner, marami rin tayo binigyan ng first aid. Bigat na nga ng camera po. At yung mga pulis na grabe ang tama, nasa ospital natin yun. Mayor, what do you make of weeks or 3 weeks ago nung nagpa-press con ka? Sabi mo, ayaw mo ng ganitong outcome. Ganito po yung nangyari, and being Manila being the seat of government at posibleng magkaroon ng mga dagdag na protesta, how will you prepare the city to prevent itself from getting further damage? They are welcome to Manila and express their complaints and rights, especially in our public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto niya ng gobyerno matino? Dapat yung sinira yung property ng gobyerno. Kaya makikita mo yung madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan, dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi, sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil you will see the light of the court. Medyo, hindi ba madadagdagan yung mga katuan? Kasi may mga na-video, lalo na may mga nagbubukas sa bata na medyo matatanda na, nagbubukas na kung ano po yun. Pwede pa rin mapinakareto sa video nila. Ang Maynila ay may humigit kumulang 1,000 CCTV. We know them. We'll go after them. Ano pa mga bata? Nakakalungkot. Good thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that mga poste at tindig. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kaban ng bayan. O gagasusin natin bukas kaban din ng bayan sa mga sinira natin. So it doesn't make sense. But be that as it may, we will pursue legal way and charge them. The city government. Yes. Yung isa na yan. May coordination of private stocks. They are being investigated now. Their situation. Sir, on the curfew, so hanggang kailan For July 1 pa naman may curfew na eh. Mas wait lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa kanina. Inutusan yata. 10 years lang. Pinakit ko sa stoplight. May duwag din eh. Bata pa pinakit. Eh, good. Bago na kayo. Mayor, may mga minor, Kanina, puro kayo saya. Mamaya, puro kayo iyak. may mga minor de edad na huli, nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila? Ano po, o yung mga magulang, pinuntahan na po ba yung mga anak nila natari? Dapat lang. Huwag niya tapos sila eh. Alright, so yan po mga kababayan yung interview kay Yorme Isko Moreno. At ito, inikot niya rin dito sa ayan, pagka after nung interview, ito umikot siya dyan sa recto. Ito mga kababayan. Thank you sa inyo. Yes, sir. Thank you. Ito po yung sogo na na niransak. Yung mga walang hiyang naka-bonnet, mga nakatakip yung mukha, mga nakaitim. Ayan mga kababayan. Forward na natin. Okay. Okay, bilang pagtatapos mga kababayan, isa pong netizen ang nag-issue ng warning tungkol sa mga certain individual sa crowd na nakasuot po ng black mask, nagva-vandalize ng area, nagtatapo ng mga objects, tumatakbo, running around and carrying only a single placard. Often just the Philippine flag or tarpaulin. O, yung mga individuals na yon ay hindi po genuine protesters. Ayun po, sila po yung nagsimula ng gulo dyan sa Ayala Bridge. At kaya po nagkagulo doon sa lugar na yon. Okay, at itong sigaw ng mga ito ay
Marcos resigned. Habang bit-bit po ang mga Duterte branded materials. Ito po ay ipinost ng Daily Tribune. Ha? Oh. Paalala yung mga naka-black mask, nagkakalat ng babato, tumatakbo at iisa lang ang placards na puro page flag or tarpaulin ay hindi mga tunay na protester. Marcos resigned pero puro Duterte branding. Huwag pauwiin si Duterte pero bagong Pilipinas chance. Sila rin ang nagsimula ng gulo sa Ayala at ang babato sa pulis sa Mindiola. Doble ingat sa mga mapagpanggap. The groups were referring to those nagcha-chant kung saan may Marcos supporters gathering and meron ding DDS signs habang on the way kami sa Manila. Sila yung mga nakasalubong namin with tarpaulins of other politicians. Walang kulay ang rally, mapa-pink o red ka man, lahat tayo apektado. Ayan po yung warning po ng isa sa mga netizen. Kasi hindi po magagawa yan ng lehitimong nagpo-protesta. Yung ganun po, sabi nga ni Yorme, mga addict po yan. Mga addict na malamang nabayaran yan eh. Kaya magtago na kayo kasi 1,000 mahigit ang CCTV dyan sa Maynila at hahanapin kayo ni Yorme Isko Moreno at ng PNP. Kaya dapat magsalita ito para malaman kung sino yung nagbigay sa kanila ng go signal na gawin yung panggugulo at meron ba silang bayad na sigurado ako meron at hindi naman kasi kikilo siya ng ganun eh. Ano, bali? Di ba? Baka nga tingin ko dyan. Sabi ko nga kanina, yan po yung mga nandyan po sa Arten, yung mga magdanakaw po sa Arten, yung basta-basta umaakyat dyan sa mga sasakyan dyan sa Arten. Walang pinagkaiba, dito siya ng gulo eh. So malalakas ang loob dahil siguro may backer yan. Pero hindi yan makakaporma dyan sa gagawing paghahabol ni Yorme at ng PNP. So yan lang po muna ang ating update. High alert po ang lugar na yan, Recto, Mindiola. So sarado po muna lahat ang establishmento dyan habang binabantay po ang lugar na yan dahil baka meron pang manggulo. Alam nyo na kasi kapag may budget po yan, talagang hindi titigil ang mga yan. O, alam nyo naman na siguro kung sino yung talagang gustong magkagulo dito sa bansa natin. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Toy sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.